wala ka pang SS number, so ituturo ko po sa inyo kung paano po magkaroon ng SS number online. Please don't forget to click the subscribe button para lagi updated sa ating mga panibagong videos. So ito na nga po yung first ninyong gawin para po makapag-register online doon po sa mga wala pang SS number. So search nyo lamang po yung www.sss.gov.ph or pwede nyong lagyan registration online, ganun. So, pwedeng sa Google, kahit na anong browser po pwede yan. Tapos, nandito na po kayo mapunta na po kayo dito sa SSS website. So, scroll nyo lamang po yan pababa. So, huwag po itong register ang pindutin niyo dahil yan po ay para po sa mga meron ng SS number at magre-register lamang sa portal ng SSS. So, scroll nyo yan pataas hanggang sa makita nyo itong apply for an SS number online. So, yan po yung i-click ninyo, apply now. Tapos, lalabas itong no SS number yet, get it here. So, click nyo po yung get it here. Tapos, ito na po yung makikita ninyo. So, i-minimize nyo lang po yan. Kung mobile phone lamang po yung gamit ninyo, so, i-minimize nyo yan. Tapos, ipahiga nyo yung inyong, i-rotate nyo yung inyong phone para mas madali. Tapos, click nyo itong maliit na blue here, yan. At ito na nga po. So, pwede nyo basahin itong step-by-step guide para po mas klaro sa inyo. Pero, kung ifa-follow nyo tong video na to, so pwede na po kayo kaagad dumiretso dito sa start. So, click nyo po yung start. At ito na nga po yung first na lalabas. So, registrant record verification muna yung pinaka-first na dapat fill upan. So, piliin mo muna dito kung meron kang complete name. So, itong complete name ang i-blue mo. Pwede rin na. Kung wala kang, yung iba kasi walang middle name. So, pwedeng ito yung i-click mo yung last name and first name only. Ayan. Pero kadalasan naman sa atin merong complete name. So, dapat walang mga ganitong characters sa lahat ng ipi-fill up mo. Bawal yung mga ganito. Tapos, fill upan mo na rin lahat ng yan. So, last name, first name, middle name, suffix. So, yung suffix kung meron kang first, second, the third, the fourth, junior, senior, mga ganun. Sa lalaki. Tapos, syempre, date of birth. Tapos, email. Make sure na yung email address na ilalagay ay active. At na-access mo dahil doon po sila magsisend ng link. So, hindi ko na po maproproceed pero nag-search po ako. At thankful tayo dahil meron na rin po mga nag-upload mga ganitong video na talagang nag-proceed sila. So, ako kasi meron na akong SS number online kaya nag-screenshot na lamang po tayo para ma-continue natin yung pagtuturo sa inyo. So, after nyo po itong ma-click after nyo ma-comply, ma-fill upan lahat ng to. So, i-click nyo yung I'm not a robot. Tapos, i-click nyo rin po itong I certify that above information are true and correct. Saka, i-click nyo na po itong submit. So, ayan na nga po, as I have said, so nag-screenshot po tayo dun sa mga ibang uploader para po ma-explain din po natin kung sakaling itong video na to ang mapanood ninyo. So, after nyo pong i-click yung submit button, ito na po yung lalabas. So, check email confirmation. Kaya napaka-importante na yung email address na fill up ninyo dapat ay active at na-access po ninyo. Ayan, so confirmation link was sent to your email. So, i-check nyo na yung email ninyo. Tapos, ito yung lalabas. You just applied for a social security number. Tapos, continue, click the link. So, i-click nyo itong link para po ma-verify na po ang inyong, ma-confirm na po ang inyong pag-apply for the SSS. So, after po nun, balik na po kayo dito. So, ito na po yung susunod. Basic information na po yung fill upan ninyo. So, actually, this is an online E1. So, kung pupunta ka ng SSS branch, so, ito, bibigyan ka ng E1 form para fill upan. So, bali, ito na yung E1 form na fill upan mo. So, dahil nag-online ka nga, so, online ka rin mag-fill up. So, kaya dapat lahat ng information na ilalagay mo po ay
siguraduhin mong tama. At yung mga spelling, make sure na tama lahat. So, i-fill up mo lang lahat ng yan. So, name of registrant, date of birth, so yung sex, male or female. Check click if mother's name has complete name, last name, and first name only. So, mga ganon. So, kung meron kang hindi naintindihan, just drop down your comment sa ating comment section below para po ma-explain po natin. Matulungan ko po kayo. So, ayan. So, i-fill up nyo po lahat ng yan. So, maraming fill upan. By the way, gagawa rin po ako ng separate video on how to fill up an E1 form. So, dahil same lang po ito dito. So, ayan. So, ang daming fill upan. Contact information, home address. Dapat tama lahat ng i-fill up mo. Purpose of registration. So, piliin mo dyan kung for employment. Kadalasan sa atin for employment, diba? Kaya tayo kumukuha ng SS number. So, yung for employment yung i-blow mo or pindutin mo. So, ayan. So, social status, fill upan mo rin lahat ng yan. Place of birth. Tapos, dito, meron, after doon, meron kang ka rin fill upan na beneficiary. So, lahat ng yan, fill upan mo dahil anyway, kapag magpunta ka ng SS branch, same pa rin naman po yung gagawin mo, mag-fill up ka rin. So, mas okay na rin tong online registration at hindi mo na kailangan pumila or kumuha ng queuing number dun sa SS branch. So, ayan. So, spouse or maiden name of the wife kung kasal. So, syempre, kung hindi kasal, walang spouse dapat. So, children, yung mga anak nyo po. Tapos, ayan, so lahat ng yan, fill upan mo yan, lahat ng yan. Tapos yung height, yung weight. So continue mo lang, click lang ng continue hanggang sa matapos mo pag-fill up lahat. So ito dito, kapag nakarating ka na dito, meron dyang UMID pay card application. So optional lang po yan. So pwede mo yan gawin later on, pwede ring fill upan mo na. Pero dapat meron kang bangko na meron kang account bank dapat. Bank account. So, click mo na itong yung save. Tapos, ito na po yung lalabas information successfully saved. So, pwede, dahil optional po yon. So, itatanungin ka, do you want to continue without selecting UMID ATM application? So, yes. Kung hindi mo yan, fill upan. Tapos, ito na yung purpose of application. Ayan, lumalabas na dyan yung kung for employment yung pinili mo. So, ayan, for employment. Prior registration. Registrant. So, ibig sabihin, bago ka pa ma-hire. So, prior registrant. So, at nakarating ka na nga po dito, i-click mo na itong generate SS number para magkaroon ka na ng SS number. So, take note na, so ayan, dito, binibigyan kanila ng, ayan o, reminder, review and correct your entries. So, dapat i-review mo lahat. So, meron ka pang chance na mag-review. So, once ma-generate mo na yung SS number, so once submitted, you can no longer go back and update your information. So, are you sure that all information are true and correct? So na-review mo na lahat, kung tama na lahat, so click mo na yung yes. So, dito, meron ka ring option kung i-upload mo yung documents na kailangan. So, yung birth certificate, so basahin niyo po yung step-by-step guide kanina. Nandun po lahat ng pwedeng valid IDs na tinatanggap ng SSS. So, kung wala kang birth certificate, so, kailangan magdala ka ng itong sa letter B. So, kung wala ka rin nung sa letter B, kailangan magdala ka ng dalawa nito sa letter C. So, ayan. So, kung hindi mo yan fill upan, kung hindi ka mag-upload ng documents mo, so, submit mo na lang yan dahil pwede mong gawin yan later on. Ayan. So, do you want to proceed without submitting the documentary requirements? So, if you select OK, the submission of the documentary requirements can be done through, ayan. So, pwedeng gawin yan later on kapag nakapag-login ka na sa My SSS account. Ayan. So, click mo na yan, proceed.
Congratulations! You have successfully applied for an SS number. So, and nandito na po lahat ng iyong information. Ayan. Meron ng registration information. So, meron ka ng, ito yung transaction number mo, meron ka ng SS number, name of applicant, date of birth. Tapos, download mo na lahat ng to nasa ibaba, itong mga naka-blue, print or download para meron kang mga documents. So, itong transaction number slip at itong SS number slip, dadalhin mo yan later kapag nagpunta ka ng SS branch at kapag nag-process ka for your UMID card. So, yan po yung dadalhin mo. So, yun na nga po. Continue nyo lang po para po, dahil after nito, meron pa pong kasunod na dapat mo pong mag-sign up or mag-enroll sa My SSS portal para meron kang access online ng iyong SSS account. So, gagawa po tayo ng separate video po dyan. So, thank you for watching. And sana po ay successful ang inyong pagre-register online para po sa inyong SS number. Please don't forget to click the subscribe button para updated palagi sa ating mga panibagong video.